Magsitayo po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sa menyo rin. Kakatipon po tayo ngayong umaga dito sa kapilya ng Binatilyong si Jesus sa Don Bosco, Batulao upang idaos ang pagdiriwang ng kasalan ni Nanap at Marlene. At nais natin silang samahan, nais natin silang ipagdasal upang mapuspos sila ng biyaya ng Diyos. Paghandaan natin ito, humingi tayo ng tawad para sa ating mga kasalanan. Panginoong Hesukristo, binigyan mo ng tibay ang pagsasama ng mga mag-asawa sa pamagitan ng pananampalataya. Para sa aming kahinaan ng pananalig sa iyo, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, binigyan mo ng lakas ng loob ang mga mag-asawa upang harapin ang mga pagsubok ng buhay. Para sa kawalan namin ng pag-asa sa iyong tulong, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoong Hesukristo, binigyan mo kami ng kaligayahan sa pagmamahalan ng mga mag-asawa. Para sa aming kakulangan sa pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa-tao, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa paglikha mo sa sangkatauhan, niloob mong ang lalaki at babae magkaroon ng kaisahan. Pagbuklarin mo si Nanap at Marlene sa banal na tipan ng pagkakaisa at pagmamahalan upang ang iyong pinamumuha sa pag-iibigan ay maging mga katibayan din ng pag-ibig na umiiral. Sa pamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni San Pablo Apostol sa mga taga-Korinto. Makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, para lamang akong batingaw na umaalingaw-ngaw o pompyang na tumataginting. Kung ako man ay may kakayahang maghayag ng salita ng Diyos at umunawa sa lahat ng hiwaga, kung mayroon man ako ng lahat ng kaalaman at ng malaking pananampalataya, ano pat na palilipat ko ang mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Ipamigay ko man ang lahat kong ari-arian at ialay ko man ang aking katawan upang sunugin, kung wala naman akong pag-ibig, walang kabutihang maidudulot ito sa akin. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi na naghili, nagmamapuri, o nagmamataas. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin, o mapagtanim sa kapwa. Hindi nito ikinatutuwa ang gawang masama, ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at nagtatiyaga hanggang wakas. Ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat sa Panginooy may takot, ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan, ang buhay ay maligay at uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos.
Sa tahanan, ang asawa ay parang ubas na mabunga, bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Ang sino man kung Panginoon ay kusang susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin, at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Ang iyong magiging apo, naway ikaw ay abutin, naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Magsitayo pong lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo Ang rin. mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus, sa pasimula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilikha niya silang lalaki at babae. Dahil dito iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao. Ito ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Natutuwa ako at dito napiling pakasal ni Nap. Alam nyo, graduate si Nap ng Don Bosco, Makati. At kaya nga kanyang pagpapasya na magpakasal sa Don Bosco, Batulao ay isang pagpapakita ng kanyang pagiging tapat kay Don Bosco. Alam ko na kayo ay nananabik sa kasalang ito. 8 taon ninyo itong hinintay. At kaya nga kanina pa lamang, 5:00 pa lamang, abay bakit may mga tao na? Mukha yatang ayaw mahuli ng mga tiga Padre Garcia. At kaya nga narito na sila, ngunit pagpapakita din ang kanilang pananabik sa magaganap na kasalan ngayong umaga. Nung nalaman ko nga na 8:00 ng umaga ang kasal, tinanong ko agad, tiga saan? Sapagkat ang pumipili ng maagang kasal ay mga tiga Batangas lamang. At kaya nga yung iba nagpapahuli, 5:00 pa nga ng hapon yung iba, pero pati tiga Batangas, ay naku, yung unang kasal, yun ang mas gusto nila. Dahil buong araw daw ang paghahanda, sa umaga ay kung sa nais ng babae, sa hapon kung sa nais ng lalaki. At kaya nga, ililipat ka na mamayang tanghali, Marlene, at doon ka na sa Padre Garcia mananahan. Kaya tayo natutuwa para sa kanila dahil sa kasalang ito. Ngayong may pandemya, kahit patapos na, ngunit mayroon pa rin, hindi pa rin talaga nangyayari na napakarami ang inaanyayahan sa kasal. Noong mga unang panahon, talaga may mga kasalan akong naipagdiwang 400, 500 ang bisita. Ngayon, hindi na halos lumalampas ng 100. Sapagkat, una nga ay dapat daw ay limitado. Ngunit, ang nangyayari naman ay talagang pinipili ng mga ikinakasal ang kanilang aadyayahan. Kanina nga nung pumapasok ang mga ninong, ninang, mga abay, natanong ko sa sarili ko, ito ba'y kasalan o maagang Santa Cruzan? Ang dami kasi ng sagala. Ang dami talaga nung abay. At kaya nga may pakiramdam ako, mukhang napaagang Santa Cruzan dito sa Don Bosco, Batulao. Kaya lamang,
Nung kayo'y naanyayahan sa kasalang ito, ano kaya ang unang pumasok sa inyong isipan? Yung iba siguro ang pumasok ay, ano kaya ang isusuot ko? Sapagkat isa yang mahalaga na dapat talagang pagpasyahan. Ngunit yung iba sa inyo, baka ang naisip ninyo, ano kaya ang ireregalo ko kina Marlene at Nap? Gusto yung magregalo ng mahalaga. Gusto yung magregalo ng magtatagal. Kaya nga lamang alam naman natin ano man ang ating mabili, saan man tayo mamili. Ang ating ireregalo, darating ang panahon ay maluluma. Ang ating ireregalo, darating ang panahon, baka nga masira. Darating pa nga ang panahon, baka pa ito mawala. Kaya nga ang ating tanong, ano kaya ang maireregalo kina Nap at Marlene na talagang magtatagal? Pag ikaw ay pumunta sa UST, at doon ka pumasok sa gate sa Espanya, ang bubungad sa iyo ay yung kanilang main building. At ito ay may facade. Pag tumingala ka sa facade ng main building, makakakita ka ng 3 malalaking estatwa. Ang tawag ng mga paring Dominikano sa 3 estatwa ay Tria Ek. 2 salitang Latin, Tria, 3, Ek, ito. Ano itong 3? Itong 3 yung binasa kanina sa unang pagbasa. 3 bagay daw ang nagtatagal ayon kay San Pablo. At ano ang 3 bagay na yan? Ang pananampalataya, ang pag-asa, at ang pag-ibig. At kaya nga anuman ang regalong ating dala. Hindi ko alam kung anong mga isasabit nyo mamaya. Baka may magsasabit pa ng lubid. 2 ibig sabihin ng lubid. May regalong bakang buhay, o may pambigti ka na. At kaya nga, pag napakasal mo daw si Marlene, pada ka daw nagbigti. At kaya nga, ano nga ba yung mga isasabit ninyo? Ngunit alam naman natin, ang 3 regalong nagtatagal, Diyos lamang ang makapagbibigay. At kaya nga tayo magdarasal ng taimtim sa misang ito para biyayaan talaga sila ng pananampalataya, ng pag-asa, at ng pag-ibig. Ang pananampalatayang dahilan ng kanilang pagpapakasal. Sila'y naririto dahil naniniwala sila na ito ang balak ng Diyos para sa kanila. Naniniwala sila na ito ang nais ng Panginoon para sa kanilang buhay. At dahil dito, ayaw nilang masiphayo ang mga balak ng Diyos para sa kanila. Hindi naman natin masasabing wala silang ibang mapipili. May ex din naman si Nap. Bakit kaya hindi siya? Si Marlene, 3 ang ex. At kaya nga, para bang masasabi, pwedeng iba ang kanyang kasama sa umagang ito. Ngunit bakit silang 2 nasa ating harapan? Dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Naniniwala sila na sila ang pinagtiyak ng Diyos para magsama habang buhay. At ito ang kanilang pipiliting gawin at pipiliting magtagumpay. Biyayaan din sana kayo ng pag-asa. Ang pag-asa ang kinakailangan kapag meron tayong pinagdaraanan sa buhay. Marami na kayong pinagdaanan sa buhay. Malayo na ang mga nilakad ni Nap. Kakahanap ko saan yung trabaho. At kaya nga malayo ang mga pinagdaanan. At kaya nga para bang masasabi, sa buhay may asawa, meron naman talaga mga paghihirap at pagsubok na haharapin. Isa sa maaaring harapin ay problema sa pera. Hindi naman kayo mga milyonaryo pa. Siguro next year. Ngunit ngayon ay hindi pa. Kaya nga baka mangyari ay may panahong kakapusin din kayo. May panahon na kinakabahan kayo kapag naririnig niyo yung tunog ng motor. At nariyan na yung Bombay. At maniningil na sa inyo. Kapag kayo'y nakukulang sa ganyan, anong gagawin ninyo? Kayo'y dapat umasa sa Diyos. Tandaan ninyo ang problema ng pera ang pinakamadaling lutasin
sa mga taong may pag-asa sa Diyos. At kaya nga, anong gagawin ninyo? Kayo'y luluhod na dalawa. Mananalangin, tulungan niyo po kami po'y nagigipit. At pagtayo ninyo, pupuntahan niyo na ang inyong mga ninang at ninong. Magsasabi kayo sa kanila, ninang, gipit po kami. Ninong, kapos po kami. Dahil pag hindi kayo nagsabi sa inyong mga ninong at ninang, na hirap na pala kayo, magagalit sila sa inyo. Nang sila'y pumayag maging ninong at ninang, ipinasya na nila sa puso nila na tutulungan kayo hanggang sa kasok-dusok-dulan. Kaya lamang, tandaan nyo ito. Pag may ibinigay ang ninang, may iniabot ang ninong, naku, huwag nyo silang iinsultuhin. Huwag nyong babayaran. Dahil pag babayaran ninyo, palagay natin, Marlen, lapit ka sa ninang mo, ninang. Meron na po akong maibabalik na kaipon na po kami. Alam mo mangyayari, pagkagalitan ka ng ninang mo. Oy, Marlen, umayos ka ha? Anong akala mo sa akin? Poor? At kaya nga, dahil hindi sila poor, hindi sila nagpapabaya, di po ba? Basta bigay lang ng bigay. Wala namang matatawag natin, napakalalim naman ng balon ng inyong yaman. At kaya nga, dahil dyan, tutulungan nyo sila. Ngunit, sabi nga, pinakamadali ang problema ng pera. May higit na malalim na suliranin. Nariyan ang suliranin sa ugali. Nariyan ang suliranin sa katapatan. Kapag ang mga ito ang dumating sa inyong buhay, dito kayo talaga lalapit sa inyong mga ninong at ninang. Pinili nyo sila upang matatakbuhan kapag may mga mabigat kayong suliranin. Sila'y higit na mayaman ang karanasan sa buhay may asawa kaysa sa inyo. At kaya nga huhugot sila sa yaman ng kanilang karanasan nang ipapayo sa inyo upang matawid ninyo ang inyong pinagdaraanan sa buhay. Biyayaan din sana kayo ng pag-ibig. Ito ang pinakamalakas na puwersa sa daigdig. Walang hindi kinakaya ang dalisay na nagmamahal. At kaya nga kapag dumating ito, ang mahalaga, hingin nyo sa Diyos, biyayaan kayo ng pag-ibig. At ang pag-ibig ay may mga katangian. Sabi nga ni San Pablo, una sa lahat, ang pag-ibig ay matyaga. Matyaga. Noong mga seminarista pa lang kami sa Don Bosco sa Canlubang, hindi malaki ang budget ng seminaryo. Kaya kapag may piyesta, gusto rin namin magka-ice cream. Yun nga lamang, hindi kami makabili ng Selecta ni Magnolia. Hindi na namin iniisip ang Magnum. At kaya nga, may malapit sa amin na gumagawa ng sorbetes. Ang tawag niya sa kanyang sorbetes, sipag at tiyaga. Ginagawa niya ito ng buong sipag, kinakain namin ng buong tiyaga. At kaya nga, pag sinabing tiyaga, ibig sabihin, mahirap man kinakaya. Yung salitang tiyaga sa Ingles ay patient. At ang patient ay galing sa salitang Latin, pati. Ibig sabihin ng pati, maghirap. At kaya nga mahalaga na kaya ninyong paghirapan ang isa't isa. Huwag kayong bibigay. Huwag kayong susuko. At pag sinasabi ng ganyan, minsan may mga paghihirap talaga eh. Palagay natin na hindi mo na maintindihan yung luto ni Marlen. Nung minsan naghain siya, tinikman mo, ang tanong mo sa sarili mo, ano kaya ito? Kaya lang ayaw mo siyang masaktan. Kaya sabi mo, uy, ang sarap-sarap naman ng apritada mo. Abay, nagalit si Marlen. Anong apritada? Bulalo yan eh. Pag ganun nakalabo ang lasa, anong kailangan mong gawin na? Tiyaga. Tiyaga. Pag hindi mo mapagkasya yung sweldong binibigay ni Nap sa'yo, Marlen, tiyaga. Pag may pinaghihirapan, ibig sabihin, hinahamon ng pag-ibig.
At kailangan patunayan ninyo na tunay ang inyong pagmamahalan sa isa't isa. Sabi din ni San Pablo, ang pag-ibig daw ay magandang pag-uugali, hindi magaspang. Ibig sabihin nito, mag-iingatan ninyong maliliit na bagay sa buhay. Kung may maliliit na bagay na ikatutuwa, gawin ninyo. Palagay natin, huwag kang uuwi na walang pasalubong. Minsan pasalubong mo ay diamond bracelet. Minsan pasalubong mo ay pearl necklace. Minsan pasalubong mo ay mani. Basta may pasalubong. Pagpapakita, iniisip kita, pauwi pa lang ako. At sabik na akong makita ka, masilayan at maiabot ang dala ko. At kaya nga ganon. Ingatan mo rin, Marlene, na maliliit na bagay. Yung asikaso. May naikasal ako dito, 2 taon na. Sabi ng mga kapatid nung lalaki, nung minsang nagtipon-tipon kami, sabi ng mga kapatid nung lalaki, ay nako si kuya, sabi nung isa, spoiled na spoiled yan. Sabi ko, kanino? Sa nanay? Hindi po, sa asawa. Yung mga hindi nagawa ng nanay niya, ginagawa ngayon ng asawa niya. Yung bang sa bahay, asikaso daw talaga. Pag unang nagising yung babae, ihahanda na niya yung lahat ng kailangan sa paliligo. Kaya ganun ang gagawin mo, ha? Pati yung sipilyo niya, lagyan mo na ng toothpaste. At paglabas niya, pagkatapos maligo, nakapatong na sa kama yung isusuot. Ito yung t-shirt mo, ito yung panyo, ito yung pantalon. Sapagkat gusto niyang maramdaman, mahal ako, inaasikaso ako, kahit sa mga munting bagay. Pag may mga maliliit na bagay din namang nakakasakit, ay iiwasan ninyo. Kasi minsan mahirap sabihin, maliit lang naman. Ang maliliit na bagay na nakakasakit, pag nagkasunod-sunod at nagkapatong-patong at nagkasapin-sapin, ay magigi talagang mahirap batahin. At kaya nga mahalagang ingatan ninyo ito. Tapos sinasabi rin ni San Pablo, ang pag-ibig daw ay hindi mapagmataas. May napanood akong K-drama. Ang pamagat, Our Beloved Summer. At ang kwento ay may 2 magka-eskwela. Yung babae ang pinakamarunong sa buong eskwela, yung lalaki ang pinakamahina sa buong eskwela. Kaya lamang nagkagustuhan sila. At nung sila'y magkatipan na, hindi alam nung babae na may angking galing pala yung boyfriend niya. Napakagaling gumuhit. At hindi nagtagal, naging kilalang-kilala sa buong bansa. At naging napakayaman sa dami ng proyekto niya. Yung babae kahit napakarunong, empleyada pa rin. At pinagtitiisan yung sweldong kayang ibigay ng kumpanya niya. Kaya nga dumating sa punto, hindi na kinaya ng babae na lunukin yung kanyang pride. Paano ako nalampasan ng lalaking ito na napakahina naman ng utak? At kaya nga kanyang solusyon, makipagkalas na lang. Hindi paligsahan ng buhay may asawa. Hindi nagmamataasan, hindi nagpapagalingan. Dahil ang tagumpay ng isa, tagumpay ninyong 2. Ang saya ng isa, saya ninyong 2. Bakit nga ba kayo nagpapakasal sa simbahan? Dahil gusto ninyong matanggap ang biyaya ng sakramento ng kasal. At ang biyaya ng sakramento ay patungo sa kaligtasan. Sa madaling sabi, nagpapakasal kayo sa dambana ng Panginoon dahil gusto ninyong makaligtas. Gusto ninyo na sa paglabas sa kapilyang ito, magkakapit kamay kayo na tatahak sa landas patungo sa langit. Gusto ninyo na kayo at ang magiging mga anak ninyo ay magsasama-sama sa tahanan ng Diyos sa langit. Gusto ninyo na ang tahanan ng inyong binubuo sa lupang ibabaw ay mabubuo muli sa tahanan ng Ama sa langit.
At kaya nga ito ang mahalaga. Huwag niyong kalilimutan, kaligtasan ng pakay ng sakramentong ito. At kaya nga sana makamit niyo ito. Sapagkat kapag nakamit niyo ito, kayo ay talagang sasaya. Hindi lamang sa lupang ibabaw, kundi lalong-lalo na sa buhay sa kabila, sa piling ng Diyos. Pagpalain tayong lahat ng poong may kapal. Tinatawagan po ang magsisindi ng kandila. Nap at Marlen, tumayo kayong dalawa. Minamahal kong Nap at Marlen, sa binyag at kumpil na kaisa kayo sa buhay at pananagutan ng Panginoon. At sa pagdiriwang ng huling hapunan, mulit-muli kayong nakisalo sa hapag ng kanyang pagmamahal. Ngayon na may kusang loob kayong dumudulog sa sambayanang ito ng inyong mga kamag-anak at kaibigan at humihiling ng panalangin sa kanila upang ang inyong panghabang buhay na pagbubuklod ay pagtibayan ng Panginoon. At kayo naman mga kapatid na natitipon ngayon ay manalangin para kina Nap at Marlen at bukas palad silang tanggapin bilang magkaisang dibdib sa ating sambayan ng Kristiyano. Nap at Marlen, hinihiling ko ngayong buong katapatan ninyong ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Marlen, bukal ba sa inyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Nap na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nap, bukal ba sa iyong loob ang iyong pagparito upang makaisang dibdib si Marlen na iyong pakamamahalin at paglilingkuran habang buhay? Opo, Padre. Nap at Marlen, nakahanda ba kayong gumanap sa inyong pananagutan sa simbahan at sa bayan? Na umasang inyong aarugain ang mga supling na ipagkakalob ng poong may kapal upang sila inyong palakihin bilang mabubuting mamamayang Kristiyano? Opo, Padre. Nap at Marlen, magharap kayong dalawa. Pagdoopin ang inyong mga palad at ipahayag ang inyong damdamin sa isa't isa. Ang mga ninong at ninang inaanyayahan pong tumayo bilang saksi sa pagpapalitan ng sumpaan. Marlen, sumasang-ayon ka bang maging asawa si Nap na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso bang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang may bahay? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niyang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Nap, sumasang-ayon ka bang maging may bahay si Marlen na naririto ngayon alinsunod sa batas at mga alituntunin ng ating banal na simbahan? Opo, Padre. Buong puso bang pagkakaloob mo sa kanya ng iyong sarili bilang kanyang asawa? Opo, Padre. Nakalaan ka bang balikatin sa piling niya ang pananagutan ng buhay may asawa? Opo, Padre. Nap, sumunod ka nga sa akin. Marlen, Marlen, sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita tinitipan kita, maging aking may bahay maging aking may bahay, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin Ikaw lamang ang aking iibigin, at itatanging karugtong ng buhay at itatanging karugtong ng aking buhay, ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. Nap, Nap, sa harap ng Diyos sa harap ng Diyos at ng kanyang sambayanan, at ng kanyang sambayanan, tinitipan kita
tinitipan kita, maging aking asawa, maging aking asawa, sa hirap at ginhawa, sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya. sa dusa at ligaya. Ikaw lamang ang aking iibigin Ikaw lamang ang aking iibigin, at itatanging karugtong ng buhay, at itatanging karugtong ng buhay, ngayon at kailanman. ngayon at kailanman. Bilang tagapagpatunay ng simbahan na sa lakas ng kapangyarihang iginawad sa akin ng Republika ng Pilipinas, pinagtitibay ko at binabasbasan ng pagtataling pusong pinagtipan ninyo, Nap at Marlen, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Makakaupo na po ang mga ninong at ninang. At ngayong gagawaran ng pagbabasbas ang Biblia, ang mga aras at ang mga singsing. Manalangin tayo. Ama naming maawain, basbasan mo itong aklat ng banal na kasulatan upang magdulot ito ng liwanag at lakas sa iyong mga lingkod na sina Nap at Marlen. Pakalooban mo sila ng matibay na pananampalataya, malakas na pag-asa at marubdob na pag-ibig na nakaugat sa iyong banal na salita. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming maawain, basbasan mo't kupkupin ang iyong mga lingkod na si Nap at Marlen. Pakalooban mo sila ng sapat na kabuhayang sinasagisag na mga aras na ito sa ipagkakamit ng buhay na walang hanggan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ama naming mapagmahal, basbasan mo't lingapin ang iyong mga lingkod na si Nap at Marlen. Pag nidapati mo silang magsusuot ng mga singsing na ito, ay maging kawangis mo sa iyong wagas na pag-ibig at walang maliw na katapatan. Iniluluhog namin ito sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Nap, sumunod ka nga sa akin. Marlen, Marlen, kailan may di kita pagtataksilan. kailan may di kita pagtataksilan, Isuot mo at pakaingatan isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito ang singsing na ito na siyang tanda na siyang tanda ng aking pag-ibig at katapatan. ng aking pag-ibig at katapatan Sa ngalan ng Ama sa ngalan ng at Ama, ng Anak ng Anak, at ng Espiritu at ng Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Nap, Nap, kailan may di kita pagtataksilan. kailan may di kita pagtataksilan. Isuot mo at pakaingatan Isuot mo at pakaingatan ang singsing na ito ang singsing na ito na siyang tanda na siyang ng tanda aking pag-ibig at katapatan. ng aking pag-ibig at katapatan. Sa ngalan ng Ama Sa ngalan ng at Ama ng Anak at ng Anak at ng Espiritu Santo. at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Marlen, Marlen, kailan may di kita pababayaan. kailan may di kita pababayaan, Inilalaga ko sa iyo inilalaga ko sa iyo itong mga aras itong mga aras na siyang tanda na siyang tanda ng aking pagpapahalaga ng aking pagpapahalaga at pagkalinga sa kapakanan mo at pagkalinga sa kapakanan mo at ng ating magiging mga anak. at ng ating magiging mga anak Sa ngalan ng Ama sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Anak at ng Espiritu at ng Santo. Espiritu Santo. Amen. Amen. Nap,
na tinatanggap ko ito tinatanggap ko ito at nangangako ako at nangangako akong na magiging katuwang mo na magiging katuwang mo sa wastong paggamit sa wastong paggamit at pangangasiwa at ng pangangasiwa ating kabuhayan. ng ating kabuhayan. Pwede yun ang ibaba yung aras. Gayon po, si Nanap at Marlene ay lalapit sa kanilang mga magulang, mga lolo't lola, upang magmano at ipabatid na sila'y mag-asawa na. Nap at Marlene, pupunta kayo sa gitna at humarap sa mga tao. Mga kapatid, mga kaibigan, nais ko pong ipakilala sa inyo si Ginoo at Ginang Napoleon Argao. Nap at Marlene, pwede na kayong lumuhod. Tinatawagan po ang maglalagay ng belo. Ang maglalagay po ng kordon, Magsitayo po lahat. manalangin kayo mga kapatid upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapanganabangan at sa buong sambal niyang banal. Ama namin lumikha, pagbigyan mo ang pakiusap namin iyong pagdamutan itong aming abang alay,
upang sina Nap at Marlene ay iyong pagpalain ngayong sila iyong pinagtaling puso sa kasunduang banal ng pag-iisang dibdib. Sa paghahatid pagsasalo sa iyong kaloob, ang dakilang pag-ibig mo naway lumukob upang pagmamahalan nila'y malubos. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa kaniyang pagkamatay at muling pagkabuhay, ang iyong bagong tipan sa iyong sambayanan ay naghahain sa amin ng iyong buhay at pakikipag-ugnayan bilang mga kasalo sa iyong kadakilaang walang hanggan. Sa dakilang pag-ibig na hain ng iyong anak, pinagbubuklod mo ang mga magsingibig upang sa pagsasama habang panahoy mailahad ang iyong katapatan at pagmamalasakit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilan. Panginoong Diyos ng kapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagbunyiin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng tanang naglilingkod sa iyong simbahan. Alalahanin mo sina Nap at Marlene na iyong pinagbuklod sa banal na sakramento ng kasal. Puspusin mo sila ng iyong piling pagpapala.
Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong paliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng pusong si San Jose, kaysa ng mga apostol ni San Juan Bosco at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa kararangal mo sa pamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Puno ng pananalig sa ating Ama, tayo'y tumawag sa Kanya. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa gusto, at bigyan mo kami sa lahat ng masama. Mga kapatid, halina't ipanalangin sa Ama nating banal ang mga bagong kasal na ito na sina Nap at Marlene. Ang mga magulang po inaanyayahang lumapit at samahan ako sa pagbabasbas sa kanila. Pakitaas po yung kanang kamay papunta sa kanila. Ama naming banal, nilikha mo ang tao bilang lalaki at babaeng iyong kalarawan upang sa kaugnayan sa pag-isang dibdib ay maisakatuparan ng iyong layunin sa lupang ibabaw. Ama naming mapagmahal, niloob mo sa pamumuhay ng mga mag-asawa sa pagmamahalan ay mabanagan ng tipan ng iyong paghirang na iyong minarapat ipagkalob sa iyong sambayanan upang ay pinahihiwatig mong lubusan ay maglahad ng pag-isang dibdib ni Kristo at ng sambayanan. Kaya naman hilingin namin sina Nap at Marlene ay gawaran ng pagbabasbas ng iyong kanang kamay. Ipakalob mo sa pagsasama nila habang buhay, kanilang mapagsaluhan ng pag-ibig mong bigay, at sa isa't isa kanilang maipamalas ang iyong pakikipisan sa pagkakaisa ng damdamin at isipan. Bigyan mo rin sila ng matatag na tahanan at mga anak na huhubugin sa mabuting balita ng anak mong mahal para maging maasahang kaanib ng iyong angkan. Marapatin mo mapuspos ng pagpapalang babaeng itong si Marlene upang bilang may bahay ni Nap at bilang ina na magiging mga anak nila ay kanyang maganap ng may pagmamalasakit ang tungkulin sa tahanan. Gayon din naman pangunahan mo ng iyong pagbasbas ang lalaking itong si Nap upang kanyang magampan ng marapat ang tungkuling asawang matapat ni Marlene at amang maasahan ng kanilang magiging mga anak. Ama naming banal, pagbigyan mo sila sa pagdulog sa iyong hapag.
bilang mga pinagbuklod sa pag-ibig na wagas, upang kanila mapagsaluhan ng piging na di magwawakas. Sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Makakabalik na po ang mga magulang. Tinatawagan po mag-aalis ng kordon. Yung kordon po. Ang mag-aalis po ng belo. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo At rin. tayo magbigayan ng kapayapaan sa isa't isa. Nagalis ng mga kasalanan, ipagkaloob mo sa amin. Naririto si Jesucristo na bubuklod sa mga mag-asawa sa pagkakaisa. Mapapalad tayong tinatawag sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Siyo po ba ang lahat?
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami yung pinagindapat magsalo sa hayang nagbibigay buhay ang nakikiusap para kina Nap at Marlene na yung pinag-isang puso sa banal na sakramento ng kasal. Ang iyong katapatan ng panatilihin mo sa kanila nang sa bawat kapwa'y kanilang maipakilala na totoong maasahan ka sa pamagitan ng Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagdalo sa kasalang ito, maging tunay na masaya sana ang araw na ito at lahat ng araw ng inyong buhay. Marlene, best wishes sa iyo para sa kasal mo at sa iyong buhay may asawa. No? Maging tunay na masaya ka sana sa lahat ng sandali. Nap, congratulations para sa kasalang ito. Galingan mo, ha? At ipakita mo ang kakayahan sa pagbuo ng maayos na pamilya. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo at rin. pagpalain kayong lahat na makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Kumayo kayong dala ang kapayapaan at pag-ibig ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magsiyo po muna ng ilang sandali. Mystery to me, how two hearts can come together and love can last forever. And now that I have found you, I believe that a miracle has come when God sends the perfect one. Now gone are all my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God is thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you,
You must have been thinking about me. I promise that wherever you may go, wherever life may lead you, with all my heart I'll be there too. And from this moment on, I want you to know I'll let nothing come between us, and I will love the ones you love. Now gonna roll my questions about why, and I've never been so sure of anything in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. When God made you, must have been thinking about me. He made the sun, He made the moon to harmonize the perfect tune. One can't do without the other, they just have to be together. And that is how I know it's true. You're for me and I'm for you, and the world just can't be right without you in my life. Oh, I wonder what God was thinking when He created you. I wonder if He knew everything I would need, because He made all my dreams come true. Must have heard every prayer I've been praying. Must have knew everything I would need when God made you. When dreams come true, when God made you, must have been thinking about me. Mahal ko, mula sa araw na ito, ang aking pagmamahal, pagkalinga, pag-unawa, at pagtitiwala ay hindi mababawasan. Bagkus ito'y aking pag-iibayuhin. Pangakong ilalaan sa iyo ang oras at panahon ko. Isasaalang-alang ka sa lahat ng desisyon ko. Isiguraduhin nandyan ako sa mga panahong kailangan mo ako. Susuportahan ka sa mga bagay na magpapasaya sa iyo. Pangakong hindi ka pagtataksilan. Pangakong aalagaan ka. Irerespeto ka, gayon din ang iyong pamilya. Simula sa araw na ito, magkasama nating haharapin ang ating kinabukasan. Simula sa araw na ito, magkasama nating susungin ang lahat ng unos na ating kakaharapin. Paparamdam ko sa iyo na hindi ka nag-iisa. Sasamahan ka hanggang sa ating pagtanda. Bubuo tayo ng mga bagong alaala bilang isang pamilya, kasama ng ating magiging mga anak, magiging isang mabuti at responsabling haligi. Yan ay patutunayan ko sa harap ng Diyos at ng ating pamilya. Hanggang sa huling patak ng aking dugo, hanggang sa huling hibla ng aking hininga. Mahal na mahal kita. Babay Sot, eto na yun. Eto na yung matagal nating inaantay. Marami man tayong pinagdaanan bago makarating sa okasyon na ito. Eto at natupad na natin yung isa sa pangarap natin, ang maikasal sa simbahan. Thank you dahil sa mga pagsubok na pinagdaanan natin, hindi ka napagod, hindi ka sumuko, hindi mo ko iniwan. Ngayon, sa harap ng altar, sa harap ni Father, sa harap ng pamilya at mga kaibigan natin, ipinapangako ko sa iyo, Babay Sot, na sa hirap o sa ginhawa, sa saya o sa lungkot,
mananatili akong kasama mo. Hindi ko man may papangako na hindi ako mapapagod sa mga problemang dadating sa atin, pero ipapangako ko sa iyo na hindi ako susuko. Mamahalin at aalagaan kita kagaya ng pagmamahal at pag-aalaga mo sa akin. Pinapangako ko din sa iyo na gagawin ko ang aking makakaya upang maging mabuting asawa at maging mabuting ina ng ating magiging pamilya. At kapag dumating ang panahon na magkakaroon tayo ng bagay na pag-aawayan, pangako, hindi tayo aabot kay Tulpo. Alam ko, walang perpektong pagsasama ng mag-asawa. Lahat dumadaan sa pagsubok. At kapag dumating tayo sa puntong iyon, ipinapangako ko sa iyo na hindi magiging dahilan iyon para ako ay sumuko. Hindi ko man may papangako na hindi tayo iiyak sa isa't isa, pero ipapangako ko sa iyo na hindi magiging sarado ang isip at puso ko para maintindihan ka. Mahal kita, Babay Sot. Mahal na mahal kita, aking asawa. Kakatuwa, ano? Sa Don Bosco pala, nakakagawa kami ng mga awit at makataan. O, ngayon, harap kayong dalawa. Thank you po sa lahat na nakadalo po at binigyan ng time para makapunta sa kasal namin. Sa mga hindi naman po nakadalo, meron pong live po, ng live tricks sa YouTube po. Yun na po. Okay. Okay na. Okay na daw.